Welcome back mga kasangbahay! Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang tungkol sa cervical cancer. At para po sa mas malawak at mas maintindihan pa natin ng maayos ang tungkol sa cervical cancer, we have invited an esteemed obstetrics and gynecologic oncologist that will bring a wealth of knowledge and experience in her field. Without further ado, let's extend a warm welcome to Dr. Bernadette Yap Abella, an OBGYN oncologist from Makati Medical Center. Good morning, Doc Berna, and welcome to Doctors on TV. Good morning, Doc Sara. Hello. Hi, and you might want to greet our mga kasangbahay muna po. Ayan. Hi, good morning mga kasambahay. Nice to join you in your morning show. Okay, siguro, Doc, bago tayo dumiretso sa ating topic po, no, siguro baka pwede natin i-review ng kaunti ang ating mga viewers kung ano nga po ba yung cervix, okay? So, para mas makarelate sila sa ating topic ngayong umaga. Okay. So, ang cervix, Doc Sara, o kwelyo ng matres, ito ang bukasan ng bahay bata o matres na tinatawag. So, pag nanganganak ang babae, ito ang pag naririnig nyo, fully dilated na o bukas na, dun dumadaan ang ulo ng bata palabas ng katawan ng nanay. I see. Okay, and alam din natin, no, sa magka-partner, ito din ang tinatamaan tuwing sexual activity. Yes, ang bahina o vagina hanggang cervix o kwelyo ng matres. Yun ang tinatamaan. Okay, Yes. and kapag sinabi natin na cervical cancer, okay, so cancer ito dito sa cervix, ano po exactly itong condition na ito? Okay, so ang cervical cancer ay cancer o pangit na bukol sa kwelyo ng matres. Simple as that, ganun lang po siya. Pangit na bukol galing sa kwelyo ng matres o cervix. Okay, and ang babae po, pag na-diagnose ng cervical cancer, so ano nangyayari sa katawan niya? I mean, how does the body get affected by kahit dun lang sa area ang pinaka affected po ng cancer o ng bukol? Okay, Doc Sara, magandang katanungan, no? Ang pag merong cervical cancer ang babae, syempre, makakaramdam siya ng spotting, bleeding, o pagtulo ng discharge na merong hindi magandang amoy. Pwedeng kumalat yung cancer na yan, since pangit na bukol yan, kumakalat yan. Yun yung nangyayari kapag nagkakaroon ng cancer ang babae, no? Kumakalat ang cancer, syempre, at meron siyang mga sintomas na nararamdaman. I see. And ano po ang main causes ng cervical cancer? Okay, ang number one na main cause ng cervical cancer ay HPV virus o ang pagiging persistently infected ng high-risk HPV o human papilloma virus. Yun ang number one cause, Doc Sara. And ano pa po yung ibang mga sanhi? Okay, and do we have like risk factors? Bakit ang ibang babae mas prone magkaroon ng cervical Yes. cancer over dun sa iba na hindi masyado? Oo. So, bukod dun sa HPV infection, of course, may mga practices o yung mga kadalasang ginagawa ng ibang babae kaya sila yung mas at risk sa cervical cancer o cancer ng kwelyo ng matres, no? Such as yung pakikipagtalik at a very early age, early coitarchy after magmenarche, meaning kapag naglaylang babae, within 2 years, makipag-contact na siya, this puts her at risk for cervical cancer. Again, Doc Sara, again, as I said, yung cervical cancer is sexually transmitted na virus, so HPV. So, the more ka maraming partner, the more ka din at risk for cervical cancer. At hindi lang to babae sa lalaki. No, pwede ring babae sa babae, any sexual activity. It puts the patient at risk for cervical cancer. So kanina na-mention niyo po, no, na parang ang isang pasyente, isang babae kapag nagkaroon ng vaginal spotting o kaya may mga discharges, no. So basically, isa yun sa mga nakikitang mga senyales. Ano pa po yung iba, or may nararamdaman ba yung mga pasyente that usually nagbibigay ng idea na most likely cervical cancer itong pasyente na to? Oo. So, kapag early stage cervical cancer, ito yung mga masakit kapag makipagtalik or pag nakikipagtalik, may spotting, meron din nararamdaman na bleeding, konting pakikipagtalik lang, ang lakas ng pagdudugo, o merong discharge na may hindi magandang amoy. Plus, yung kapag naman tayo nasa late stage na o yung mas aggressive na parang higher stage, syempre, masakit yung balakang, no? Tapos, hirap umihi, nangangayayat, walang gana kumain. Yan yung mga senyales na pangit na bukol. I see. How about poor hygiene? I mean, kasi may mga nagtatanong din, ang poor hygiene ba parang pwede bang mag-cause ng cervical cancer?
Okay. Ang poor hygiene, no, more or less it causes bacterial infection of the vagina. Meron ding discharge yun. So, pwedeng mapagkamalang cervical cancer kasi may hindi rin magandang amoy na discharge. Pero poor hygiene per se, hindi naman siya nakaka-cervical cancer. Again, ang important dito ay persistent infection ng HPV high-risk virus. I see. And can cervical cancer be hereditary? No, it cannot. So, hindi. Yes. Okay, so basically, secondary to an active HPV infection nga. Yes. Most ng mga cervical cancer, no, mga nasa 95% na napatunayan na it is caused by HPV o human I see. papilloma virus. Okay, and once the patient has been diagnosed with cervical cancer, I mean, how does she get affected? I mean, yung daily life niya, kamusta, doktor? Okay. So, kapag na-diagnose ang pasyente, ang babae ng cervical cancer, kailangan niyang magpagamot agad-agad. So, yung pagpapagamot na yon depende sa stage niya. Kapag medyo may kataasang stage o stage 2B pataas, yun yung araw-araw niyang kailangan mag-chemo radiation. Araw-araw yung radiation, ang chemo weekly. So, yun, baka lang mahirapan yung pasyente na araw-araw siyang napuntang hospital para mag-radiation. Siyempre, medyo may kamahalan, pero naman libre sa ibang institusyon. I see. And alam natin kasi like any other cancer, talagang pwede mag-metastasize, kumalat. Okay? Yes. So, but apart from that, okay, na kinakatakutan natin, ano po yung mga ibang complications ng cervical cancer? Okay. So, pag cancer kasi in general, no, kumakalat, sabi mo nga, pero yung ayaw natin, yung magiging hirap siya umihi kapag lumaki yung bukol, mapipigilan yung pagdaloy ng ihi palabas. Also, Naka-obstruction. yes, nagkaka-obstruction. Kaya hindi makaihi tuloy, nalalason yung katawan kasi hindi makalabas yung ihi. So, in effect, pwedeng magkaroon na rin ng renal problem, no? Kapag Yes, tuloy-tuloy. oo. And so, we can say that this can also be life-threatening talaga ang cervical cancer. Yes, lalo na kapag kumalat siya. Kaya sana, kapag na-diagnose na may cervical cancer o pag may nararamdaman na agad, magpunta sa doktor. I see. And agad. since you mentioned na this usually, okay, would be secondary to an HPV infection, okay? And so we can say also that this can be preventable. Yes. And ano po yung mga measures, okay, para at least alam ng ating mga kasangbahay, para makaiwas magkaroon ng cervical cancer? Okay. Number 1, no, sana pabakunahan, lalo na yung mga anak na babae ninyo, ages 9 to 14 years old, magpabakuna na ng anti-cervical cancer na vaccine. Pangalawa would be, of course, monogamy o isa lang sana yung partner. Ano yan nagiging practice na kasi sometimes na hindi lang isang partner, no? So, dun nagiging at high risk yung babae. So sana, isa yung partner mo, pero yung partner mo, ikaw lang din. Yes, yun pa, Kasi Doc minsan Sara. kahit no matter how faithful lang isa, Oo. tapos ang partner niya maraming partner, maraming no? partner. So, Yes. pwedeng nag-i-invite also ng Oo, ng tama HPV ka. infection. Yes. And sorry to cut you there. Oo. Huwag din makipagtalik sana ng early, no? Yeah. So, yun. Tapos, oo nga, again, huwag pa iba-iba. Kilalanin ang partner, make sure na walang infection sana or huwag lang pa iba-ibang partner talaga. I see. And of course, siguro yung regular, lalo na pagka nag-umpisa na, di ba, naka-experience na ng sexual intercourse, dapat yan ay kasama dito yung regular na pagbisita sa katulad nyo na OBGYN. Yes. So, Ano usually yung mga yung mga ina-advise nyo dun sa mga bumibisita for wellness check-up lang, Doc, para katulad dito, maka-avoid yan ng cervical cancer? Yes. Thank you, Doc Sara. Napakaganda ng tanong mo, no? Important talaga ang pag-visit sa OB-GYN once naging sexually active na, pwede na mag-pap smear or meron kaming mas bago ngayon, yung HPV typing, mas maganda yun sa pap smear. May kamahalan, yes, kapag hindi kaya pap smear taon-taon, pwede na para umpisa pa lang, mas-screen na kung merong problema ang kwelyo ng matres. How about sa mga HPV infections? So, is there a way, kasi siyempre parang ma-educate din natin ang ating mga viewers po, no, na hindi nila alam ano ba, may makikita ba sila dyan, or is it something microscopic, or how can visiting an OBGYN help them na ma-diagnose kaagad ng HPV infection?
Oo. So, usually nga, kapag bumibisita ka naman sa doktor, no, Doc Sara, talagang ine-examine at sinusuri ka ng doktor. So, bukod sa pap smear, gagawa ang doktor mo, lalo na ang OB-GYN, ng pelvic examination o examinasyon ng pelvic organs ng babae. Pwedeng pamamagitan ng internal examination, pwedeng speculum examination, titignan yung kwelyo ng matres. Yun. So basically, nakikita siya through inspection, examination sa Yes. pagbisita niya sa OB. Okay, so nakita natin mga kasambahay kung gaano pong kahalaga na talaga nag-visit sa mga OB-GYN. Ako, marami pa palang dapat ang malaman tungkol sa cervical cancer, Yes. no, Doc Berna?